magandang buhay po sa lahat ng taga-subaybay at manonood ng DepEd Hour Teleturuan. Ako po ang inyong makakasama ngayong araw, Mary Grace Elibado Cruz, Guro 3 ng Honorato C. Perez Sr. Memorial Science High School. Para sa araw na ito, ating kilalanin ang iba't ibang sulating akademiko ayon sa gamit, layunin, katangian, at anyo. Handa na ba kayong makinig at matuto? Maraming salamat kung gayon. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, muli nating balikan ang kahulugan ng akademikong sulatin. Naaalala mo pa ba ito? Tama! Ang akademikong sulatin ay isang intelektual na pagsulat. Makatutulong ito sa pagpapataas ng kaalaman sa iba't ibang larangan o paksa. Ito ay para rin sa makabuluhang pagsasalaysay na sumasalamin sa kultura, karanasan, reaksyon at opinyon base sa manunulat. Ginagamit din ito upang makapagpabatid ng mga impormasyon at saloobin. Mahalaga ang kaalaman sa pagsulat ng mga ito sapagkat magagamit ninyo ito sa trabahong papasukin sa hinaharap. Ngayon ay kilalanin natin ang iba't ibang akademikong sulatin ayon sa gamit, layunin, katangian, at anyo. Una sa mga ito ay ang abstract. May idea ka ba kung anong ibig sabihin nito? At kung kailan ito ginagamit? Magaling! Ang abstract ay maikling buod ng pananaliksik, artikulo, thesis, disertasyon, review, proceedings, at papel pananaliksik na naisumite sa komperensya at iba pang gawain na nakaugnay sa disiplina o larangan upang mabilis na matukoy ang layunin ng teksto. Layunin ng abstract na maisaad ang kahalagahan ng iyong isinagawang pag-aaral. Ang iyong mga ginamit na paraan o proseso, maging ang mga mahahalagang resulta na iyong nakuha at kung ano ang iyong natuklasan sa naging pag-aaral. Naunawaan ba ninyo ang aking tinatalakay? Mabuti! Inilalahad sa abstract ang masilimuot na mga datos sa pananaliksik at pangunahing mga metodolohiya at resulta sa pamamagitan ng paksang pangungusap o topic sentence sa Ingles. O kaya naman ay sa pamamagitan ng 1 hanggang 3 pangungusap sa bawat bahagi. Alam mo ba kung ano-ano ang mga bahagi ng abstract? Tama! Ang mga sumusunod na bahagi ay makikita sa ilang abstract. Pamagat, paksang pangungusap, layunin, mga datos, resulta ng pag-aaral, kritikal na diskusyon. Gayunpaman, may mga dapat tayong isaalang-alang sa pagsulat ng abstract. Upang ito ay inyong mapaghusay, dapat nagtataglay ito ng mga sumusunod na katangian. Hindi gaanong mahaba. Karaniwang binubuo ng 100 hanggang 250 salita. Organisado ayon sa pagkakasunod-sunod ng nilalaman. Ikalawang katangian nito, dapat gumagamit ng mga simpleng pangungusap. Walang impormasyong hindi nabanggit sa papel. Nauunawaan ng target na mambabasa. Nakahati ang abstract sa 3 uri at bawat isa ay nagtataglay ng kani-kanyang katangian. Ang deskriptibong abstract ay mas maikli. Binubuo ng 100 salita. Nakapaloob dito ang suliranin at layunin ng pananaliksik, metodolohiyang ginamit at saklaw ng pananaliksik. Hindi nito tinatalakay ang resulta, konklusyon, at mga naging rekomendasyon ng pag-aaral.
Sa critical na abstract naman, ito ang pinakamahabang uri ng abstract. Binibigyang ebalwasyon nito ang kabuluhan, kasapatan at katumpakan ng isang pananaliksik. Ang impormatibong abstract naman, ipinahahayag dito sa mga mambabasa ang mahahalagang ideya ng papel. Hindi ito kasing haba ng critical na abstract, ngunit hindi rin naman kasing ikli ng deskriptibong abstract. Karaniwang binubuo ito ng 200 salita at 1 talata lamang. Sa kabuuan, ang abstract ay naglalaman ng pinakabuod ng buong akdang akademiko o ulat. Malinaw ba? Mayroon ba kayong tanong? Kung wala, dumako naman tayo sa isa pang anyo ng akademikong sulatin, ang BioNote. Ayon kay Dueñas at Sanz 2012, ang BioNote ay tala sa buhay ng isang tao na naglalaman ng buod ng kanyang academic career na madalas ay makikita o mababasa sa mga journal, aklat, abstract, ng mga sulating papel, websites, at iba pa. Ginagamit ito upang ilarawan ang kakaibang personal profile ng isang individual, tulad ng kanyang academic career at mga academic achievements, at iba pang impormasyon ukol sa kanya. Ang totoo, maituturing ang BioNote na isang marketing tool sapagkat ginagamit ito upang itanghal ang mga pagkilala at mga natamo ng individual. May iba't ibang layunin sa pagsulat ng BioNote. Ilan dito ang mga sumusunod. Una, para ipakilala ang may akda ng isang aklat o artikulo sa isang journal. Kalawa, para ipakilala ang isang natatanging individual sa isang aklat na pang-general reference tulad ng encyclopedia. Pangatlo, para ipakilala ang isang tagapagsalita sa isang komperensya o seminar. Pang-apat, para ipakilala ang isang panauhing pandangal sa isang formal na pagtitipon. At panglima, para ipakilala ang isang natatanging individual na binigyan ng parangal. Ang BioNote ay naglalaman din ng personal na impormasyon gaya ng mga sumusunod. Pinubuong ng lupa o pinagmulan, edad, buhay kabataan, at ang kanyang buhay sa kasalukuyan, kaligirang pang-edukasyon na sumasakop sa ngalan ng mga paaralang pinasukan, degree na tinapos, at mga karangalan. O, kaya mo na bang sumulat ng BioNote para sa isang taong lubos mong hinahangaan? Sige! Tandaan na kapag sumusulat ng BioNote, maikli lang dapat ang nilalaman nito. Gumagamit ng ikatlong panauhan para hindi masyadong egocentric. Kinikilala ang mga mambabasa o ang target market. Binibigyang diin ang pinakamahalagang impormasyon. Mahalagang gamitin ang pyramid style sa pagsulat kung saan ay uumpisahan mo mula sa kanyang mga natamong karangalan hanggang sa maliit na detalye ng kanyang buhay. Bigyang halaga ang mga angkop na kasanayan o katangian ng taong ipinakikilala. Dapat maging matapat sa paglalahad ng susulating impormasyon. Maaari ring makita ang BioNote sa likuran ng mga pabalat ng libro. At kadalasan ay may kasamang litrato ng author o ng may akda. Ngayon naman ay suriin ang inyong mga aklat. Mayroon ba itong BioNote? Ano ang inyong napansin? Ang BioNote ay dapat lamang na isang maikling impormatibong sulatin na karaniwang 1 talata lamang at naglalahad ng mga kwalifikasyon ng isang tao o individual at ng kanyang kredibilidad bilang profesional.
Ngayon, ay suriin mo na ang iyong isinulat na bio note. Nasunod ba nito ang mga pamantayan na dapat isaalang-alang? Napakahusay! Pag-aralan naman natin ang isang akademikong sulatin na napakagamitin maging sa mga mag-aaral na tulad mo, ang panukalang proyekto. Pamilyar ka ba rito? Para saan ito ginagamit? Ano-ano ang mga katangian nito? Ang panukalang proyekto ay isang dokumento na ginagamit upang kumbinsihin ang isang sponsor na ang isang proyekto ay kailangang gawin upang malutas ang isang particular na problema o issue. Inilalarawan nito ng malalim kung paano magsisimula ang proyekto. Detalyadong tinatalakay sa sulating ito ang mga sumusunod: dahilan at pangangailangan sa proyekto o project justification, panahon sa pagsasagawa ng proyekto o activities and implementation timeline, kakailanganing resources o ang human, material, and financial resources required. Mga halimbawa ng panukalang proyekto: proyekto sa edukasyon, proyekto sa kalusugan, proyekto sa kalinisan, proyekto sa kaligtasan, proyekto sa paaralan, proyekto para sa komunidad. Mga katangian ng isang panukalang proyekto: sinasalamin ang mga pangangailangan at kapasidad ng individual at komunidad. Naidadala sa mga individual at komunidad ang nakikitang mga benepisyo. May suporta at kooperasyon sa kapaligiran. Ang maikling panukalang proyekto ay may 2 hanggang 10 pahina na nasa anyong liham lamang. Samantalang, mahigit sa 10 pahina ang isang mahabang panukala. Maaaring may parehong bahagi ang 2, ngunit mas elaborated at sumusunod sa structured format ang mahabang panukala. May mga espesipikong laman ang panukalang proyekto. Pamagat: dapat na ito ay malinaw at maikli. Proponent ng proyekto: tumutukoy ito sa tao o organisasyong nagmumungkahi ng proyekto. Kategorya ng proyekto: inilalahad dito kung ang proyekto ba ay seminar o kumperensya, palihan, pananaliksik, patimpalak, konsyerto o outreach program. Petsa: dito nakalagay kung kailan ipadadala ang proposal at ano ang inaasahang haba ng panahon upang maisakatuparan ang proyekto. Kasama rin sa mga espesipikong laman ng panukalang proyekto ang rasyonal, kung saan ilalahad dito ang mga pangailangan sa pagsasakatuparan ng proyekto at kung ano ang kahalagahan nito. Deskripsyon ng proyekto: isusulat dito ang panlahat at tiyak na layunin. Nakadetalye dito ang pinaplanong paraan upang maisagawa ang proyekto at ang inaasaang haba ng panahon. Budget: itatala rito ang detalye ng lahat ng inaasahang gastusin sa pagkumpleto ng proyekto. Pakinabang: ano ang pakinabang ng proyekto sa mga direktang maaapektuhan nito sa ahensya o individual na tumulong upang maisagawa ang proyekto? Naunawaan mo ba ang aking tinalakay? Kung gayon, ay bibigyan kita ng ilang sandali upang pagnilay-nilayan ang kinakaharap na suliranin ng mga mag-aaral sa ngayon. Batay sa tinalakay nating gamit, katangian, layunin at anyo ng panukalang proyekto, subukin mong sumulat ng iyong sariling akademikong sulatin ukol dito. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, bigyan muna natin ng daan ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik ang teleturuan makalipas ang ilang sandali.